Hi fam, welcome back to another vlog. So it's just a chill day dito sa bahay. And naisipan ko nang gawin yung mga budget and itinerary vlog na utang ko sa inyo. So I'm so happy na nakagawa na ulit ako ng sit down vlog. Hindi ko na maalala fam kung kailan pa yung huling sit down vlog na ginawa ko dito sa house. I've been really busy the past few weeks, the past few months. One after another yung mga kailangan nating gawin, the work, events, and all. Dumating na ako sa time na nahihilo na ako ano yung uunahin ko, pero nalagpasan natin lahat ng mga kabisihan na yan. And I'm super thankful na nagawa natin lahat ng yun, no, despite our busy schedule. And ngayon, may time na tayo dito sa bahay na mag-relax naman, rest and recharge naman tayo dito sa house. Kaya naisipan kong gawin ko na yung mga utang ko sa inyo fam. So, may mga utang akong mga budget and itinerary sa mga previous travels natin. And finally, nagawa ko na siya, no. I know, promise ko sa inyo, nagagawa ako nito every after trip. So, sa mga susunod na trips natin, sisikapin ko na mag-upload nito right after the trip para fresh na fresh pa yung mga memories natin doon sa trip natin na yun, di ba? So, yun fam, simulan natin sa Sydney, Australia budget and itinerary. I-share ko sa inyo ano yung naging itinerary natin and magkano yung naging budget natin. I know medyo matagal na to, no? Parang 2 months ago na, pero mag-insert na lang kami ng mga B-rolls dito para ma-refresh tayo doon sa memory ng mga expenses and itinerary na ginawa natin sa Sydney. So itong Sydney, Australia fam, I got a lot of mixed comments from the vlogs. No, maraming natuwa sa Sydney, Australia natin kasi fresh na fresh sa mata natin. Kakaiba yung background, kakaiba yung mga nakikita natin as compared sa mga Asian countries na napupuntahan natin. Although, marami din ako nakuha comments fam na medyo hindi natuwa doon sa mga vlogs na ginawa natin sa Sydney, saying nagkulang tayo ng research and may mga mishaps tayong na-experience na had we done our research, may iwasan natin. So admittedly, marami talaga tayong mga mishaps na nagawa or nangyari dito sa Sydney, Australia trip. And alam ko fam na had I done my extensive research, mas malalaman natin yung mga bagay na yun and maiiwasan natin siya, katulad nung sa pagbili sa 7-Eleven, na instead na bumili sa mga convenience stores, bibili tayo doon sa mga grocery stores, mas mura. Yung fare ng taxi or yung pagsakay ng Uber, and maraming pang iba. So, I want you to know fam na na-appreciate ko yung mga comments and suggestions niyo, and we're taking note of that. And ganoon naman, no, sa mga pagkakamali natin, kailangan nating matuto, no. So, what we did is we took notes of everything, and yun yung mga itatry nating i-improve sa mga susunod na vlogs. Actually, after that Sydney, Australia trips, marami na rin kaming mga tinake note and in-improve sa vlog. So again, thank you so much fam for your concerns and for your comments and suggestions. And at least, diba, doon sa Australia trip natin, kahit na maraming mga mishaps, natuto naman tayo doon sa mga mishaps na yon. And at least kayo, if you go there, maiiwasan nyo na yung mga yon and alam nyo na kung ano yung mga dapat gawin doon sa Sydney, Australia. Anyway, simulan na natin ang ating budget and itinerary vlog. So, start tayo sa pre-departure expenses. Yung flight natin from Manila to Sydney to Manila ay sponsored ng Cebu Pacific. So, again, maraming salamat kay Cebu Pacific sa pag-sponsor ng aking flight to Sydney. Kasama na rin doon yung travel tax. So, wala na rin akong binayaran na travel tax. So, ang pre-departure expenses lang na binayaran natin is the hotel. We stayed at Ibis Styles, Sydney Central, and ang total ng binayaran natin is 44,262 para sa ating accommodation. Okay, change location tayo. Pumasok ako dito sa room kasi medyo naririnig yung pagtabas ng damo sa labas. Anyway, let's continue sa day 1 natin. Ang lounge access natin ay free. Ang ginamit kong credit card is Union Bank Visa. Tapos arrival sa Sydney Kings Fort Smith International Airport. So ang SIM for Australia natin is 2,552 pesos, that's 65.44 Australian dollars. Bumili ako ng Opal card for $40. Branch na Coffee and Toast is $22. Tapos yung adapter Tim Tam Water at convenience store is $35. I know, ito na yung mahal. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na had I done my research,
kahit ako personally, I would not choose to buy doon sa convenience stores kasi ang mahal talaga. So the tip that I can give you fam for the adapter, bili na kayo dito sa Pinas. Maraming mabibili dyan. Even sa online, maraming mabibili yung mga universal adapter. Bumili na kayo nun para kahit saang bansa man kayo pumunta, pwede nyo nang magamit yung adapter na yun. No? And next is yung dinner natin sa Betty's Burgers na super sarap. It's $26. And Anderson's ice cream na napakasarap din. It's $7.5. And ito na, ang taxi from Darling Harbor to hotel is $39.5. Ito, mixed comments din ang na-receive ko dito. There were others na nagsasabi na na-scam ako. Sabi naman ng iba, hindi kasi mahal lang daw talaga yung taxi na sakyan ko kasi premium siya, no? Anywho, kung may choice lang talaga ako, pipiliin kong maglakad na lang or sumakay ng railway kesa sumakay ng taxi kasi ang mahal talaga sa Sydney ng taxi. Pero pro tip, mag-download na kayo ng Uber dito pa lang sa Philippines para pagdating nyo doon sa Sydney, mag-update lang yun tapos pwede nyo na siyang gamitin. So, mali yung nasabi ko sa nakaraang vlog natin about Sydney Uber, no, na dapat may local number ka. No, hindi kailangan ng local number as long as you download your Uber dito sa Philippines. Use your Philippine number tapos pagdating mo sa ibang bansa, mag-update yung app para din siyang Grab app. So, ang total na nagastos natin for day 1 is 235.44 Australian dollars. For day 2 naman, we went to Circular Quay, Taronga Zoo, and nag-dinner kami ng seafood with tita, no? So, for the Taronga Zoo ferry and entry tickets is $69.77. Ito ang saya nung Taronga Zoo natin dahil nagkanda, lagpas-lagpas tayo and grabe yung naranasan nating waves doon sa Sydney. Ang lala talaga. Natakot talaga ako pero ngayon na binabalikan ko siya, parang natatawa-tawa na lang din ako na ang saya din pala. And then yung lunch natin, ito ang sarap ng lunch natin. Naalala ko to, fried rice to and yung chicken wings. Super sarap. Gateway yung tawag ng establishments. It's 19 Australian dollars. Tapos yung iced latte natin na super sarap, fam. Sobrang sarap talaga ng iced latte sa Sydney. Kailangan matry nyo siya. Although, sinasabi ng iba na the best daw ang flat white. So, siguro dapat matry din natin yung next time, no? Pero ako, ang nire-recommend ko talaga and yung na-try ko mismo na ang sarap-sarap iced latte in Sydney. Next, yung seafood dinner at Darling Harbor. Ito si tita na ang nagbayad nito. Ang sarap nitong seafood na to. Hanggang ngayon naaalala ko yung taste niya. Ang sarap-sarap. And gusto kong kumain ng lobster pero syempre nahiya ako kasi nililibre na lang ako, diba? Kaya usually pag ganung nililibre lang ako, ang pinipili ko lang talaga is yung pinakamura lang kasi, diba, nililibre nga lang tayo. Anyway, next time saan makakain naman tayo doon ng iba pang menu. Tapos, ang masarap dito is the sticky date pudding na super duper duper sarap na hanggang ngayon hindi pa ako nakakatry. Meron bang sticky date pudding dito sa Pinas? Kung meron, fam, comment down below nyo naman kung saan yung mga suggestions ninyo. For our day 3, we went to Sydney Opera House, the Rocks Weekend Market, Paddy's Market, and nag-Coles shopping tayo sa gabi. So, yung Sydney Opera House Tour and Dine, nabook natin ito sa Klook. It's for around 3,200 pesos. Ang conversion niya sa dollar is 83.22 Australian dollars. Ice latte ulit, ang ating favorite, it's $8. Ang Yumi's Purple Rice Yogurt is $6.3. Ito din super sarap. May mga nag-comment sa inyo na ganito din daw yung Kumi dito sa Pinas na Purple Rice Yogurt. Na-try ko na rin siya na may mango. Super sarap din pala. Tapos, ito yung time na pumunta tayo ng Paddy's Market. And may mga na-receive din akong comments dito, fam, no, na hindi ko na raw pinuntahan yung Paddy's Market. Nagtanong daw ako ng suggestions ninyo, pero ba't ganun yung naging reaction ko na bakit nagtanong-tanong pa ako kung ganun din pala na hindi ko rin siya i-explore. Basta, it's not the exact verbatim, pero yun yung point. So, ito, siguro i-clear ko lang, no, na yes, tinanong ko talaga anong magandang puntahan and isa ito sa mga suggestions
suggestions ng fam. And sana hindi kayo na-offend doon sa hindi ko pag-explore ng Paddy's Market. It's pretty good. Magandang lugar siya. However, ako kasi personally, if you've been an OG fam and if you've been watching the vlogs ever since I started, na hindi talaga ako mahilig bumili ng mga pasalubong na mga keychain, mga t-shirt. Although, siguro, siguro yung sa Thailand, exception lang yung mga t-shirt, no? Pero yung mga, alam niyo yung mga pasalubong items sa mga keychain, ref magnets, souvenirs, hindi talaga ako mahilig bumili nito fam. Ang usual na pinapasalubong ko is more on food talaga. And kaya nung time na pumunta ako sa Paddy's Market and nakita ko siya na more on mga pasalubong items na mga keychains, ref magnets, and marami pang mga pasalubong items, yun yung medyo nag-decide ako na sige, wag na lang natin siya puntahan kasi same lang din naman ng mga nabibili, no, dito sa Philippines. Pero it's a good place na bumili ng mga pasalubong kung mahilig kayong magpasalubong ng mga keychains, ref magnets. It's the perfect place. And alam nyo fam, hindi kasi natin inakyat yung Paddy's Market. Marami ring nag-comment na marami pang may explore doon sa taas. So again, had I done my extensive research, sana mas napuntahan natin siya. Pero it's a learning for me. And the next time we go there, pupuntahan na talaga natin siya. So, sorry fam doon sa mga nag-suggest na medyo na off doon sa vlog na yon. Pero please know na it's never my intention. And ganun lang talaga yung nangyari, no? So, ayun, let's continue. Next, yung nag-Asian food dinner tayo sa Coles. Naalala niyo yung Coles sa baba. Tapos nag-Asian food dinner tayo na sabi ko medyo bland, no? Ang daming rice, ang daming ulam, ang daming meat. Pero for the taste, medyo bland siya for me. Pero again, taste is subjective. So, kung yung bland sa akin maaling masarap na pala sa iba, iba-iba naman tayo niyan. So, ang binayaran natin is 18.5 Australian dollars. So, ang ginastos natin for day 3 ay 116.02 Australian dollars. Okay, next, ang day 4 natin is ang masasabi kong highlight ng ating Sydney trip is the Blue Mountains Day Tour. So, nabook natin ito sa Klook for around 7,300 pesos. So, ang katumbas niya sa dollars is 189.42 dollars. Yung Ezimart na baon natin is $17. Ito yung bumili ko ng mixed fruit. Super sarap nun. And yung nag-breakfast tayo sa Central Station na croissant tapos coffee, $17 din yun. Sa Ezimart, $17 din. Yung late lunch natin at Scenic World is $23. Tapos convenience store dinner natin is $18. For day 5 natin, ito yung pumunta tayo ng Bondi Beach, seafood lunch, tapos pasalubong shopping. So, nag-bus tayo, papuntang Bondi Beach is care of the Opal Card na. Tapos, yung seafood lunch natin, ito sobrang sarap nung nakain kong seafood dito as in. It's $36. Messina Gelato is $6.8. Tapos, yung bus pabalik natin is care of the Opal Card. Ito din fam, ang dami ko ring na-receive na comments dito na sayang hindi ko nilakad yung walk na yun, no? Pero as I have explained before, since ako lang mag-isa and I thought na super haba ng nakalinaid kasi kilometers yung nakita ko Although ang daming nagsabi na pwede namang lakarin yung konti lang. So again, had I known, di sana mas napuntahan natin. Pero ayun, learning na lang talaga yun sa atin. Pero ako, happy naman ako na nakita yung Bondi Beach. No, honestly, I'm happy na nakalakad tayo sa Bondi Beach. Mas gusto ko nga nakapag-swimming pa sana tayo, pero hindi. I'm happy na nakakain tayo ng sobrang fresh na seafood at yung super sarap na Messina Gelato. So, if I would ask, happy na rin ako doon sa napuntahan natin sa Bondi Beach. Pero, again, as you've suggested, mas marami pa tayong pwedeng i-explore doon. So, babawi tayo doon. Tapos, yung sa gabi, yung kumain tayo ng Nene Chicken Fam, $18.27. Ito, ang sarap nung kain natin dito kasi andun tayo sa street, tapos kumakain. Feel na feel ko yung weather, feel na feel ko na nasa ibang bansa tayo. Kahit na chicken and rice lang naman ang kinakain natin, pero inaalala ko tong memory na to, super sarap. Yung Max Brenner na kinain natin yung chocolate tsaka yung pastry is $29. So, ang total ng nagastos natin for
day 5 is 90.07 Australian dollars. For our day 6, ito yung pumunta tayo ng Sydney Fish Market and kinagabihan nagkita ulit kami ni Tita. So yung fish and chips na kinain natin sa Sydney Fish Market is $85. Yung ice latte is $8. Tapos yung dinner naman, care of kay Tita na yan. So wala na tayong naging expense dito. For our last day in Sydney, nag-book lang ako ng airport transfer service sa Klook. It's $98. So, ito na ang total ng nagastos natin. So, ang total in Australian dollars is 992.71. If i-convert siya sa peso, it's 37,723.12. Pag ipa-plus mo dyan yung hotel accommodation na 44,262, ang total overall ng nagastos natin is 81,985.12. Kita nyo, from accommodation alone, kalahati ng overall expense natin. Kaya kung may mga friends kayo sa Sydney na pwedeng pagtuluyan, or siguro maghanap kayo ng mga hotels na mas mura pa and para mas makatipid-tipid. And ako kasi mag-isa lang ako nag-shoulder nito, pero kung may kasama ako nito, mas mahahati ko pa sana yung cost. Diba? So gumawa lang din ako ng isa pang total sa baba. Although yung flight and travel tax natin is free. So, parang same pa rin talaga yung total natin. 81,985.12. So, that's it, fam, for our budget and itinerary sa Sydney. Sana nakakuha kayo ng mga ilang tips and mga ilang computations, no? Kung magkano yung mga dapat yung ihanda if you're also planning to go to Sydney and do this activity, and gusto nyo rin kainan yung mga pinuntahan kong mga restaurants, and gusto nyo rin bilhin kagaya ng mga iced latte and mga seafood, ganyan, and gusto nyo rin puntahan yung mga destinations like Taronga Zoo, Sydney Opera House, yung Blue Mountains Tour, Bondi Beach, ayan, ito yung kailangan nyong i-prepare. Siguro kung hindi ako na-sponsor ng flight, aabot ng 100,000 pesos yung expense natin dito sa Sydney. Kaya malaking bagay na na-sponsor tayo ni Cebu Pacific for our flight. So that's it, fam, for our Sydney budget and itinerary vlog. Again, pasensya na kung medyo late na ito, pero gusto ko pa rin ihabol ito and ibigay sa inyo para sa mga naghihintay pa rin, no? And hindi pa nakalipad ng Sydney, nagpaplano pa lang na pumunta doon, and yeah, para magkaroon kayo ng rough estimate kung magkano yung budget na kailangan nyong i-prepare if you also want to go to Sydney. So that's it, fam. I-end ko na itong vlog. Maraming salamat, no, for being patient with me dito sa vlog na ito. And again, sa mga susunod na vlogs, sisikapin natin na makagawa tayo nito right after our travel vlogs para fresh na fresh yung mga memories and yung mga ginawa natin during the trip, no? So thank you so much, fam. Sana na-appreciate nyo pa rin itong ating Sydney budget and itinerary vlog, and kung meron pa kayong mga any suggestions, comments about Sydney, pwede nyo yung ilagay sa comment section below para for the sake din ng ibang fam natin na nagpaplanong pumunta ng Sydney, Australia. So before I end this vlog, please do follow me sa aking mga social media accounts. It's JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. And kung nagustuhan nyo itong vlog na to, fam, please pakilike nyo naman sa baba. And huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel ko kasi baka mamaya long time viewer na kayo pero nakakalimutan nyo lang i-click yung subscribe button. So, fam, please do subscribe na to my channel para ma-update din kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. So, maraming salamat sa panonood, and I'll see you on the next vlog. Bye! Close to the sun.